Hello mga kasuki, ayan. For today's video mga kasuki, magpapakilala muna tayo for today. Kasi bago lang tayo sa pagbablog, tayo nga pala ay si Tindahang Masagana. Bakit nga ba masagana? Kasi mga kasuki, dito ko na lahat kinukuha ang aking mga pangangailangan sa pang-araw-araw. At malaki ang pasasalamat ko dito sa aking mini sari-sari store dahil dito kahit papaano guminhawa ang aking buhay. Sa loob ng 3 taon hanggang ngayon patuloy pa rin lumalaban ang aking tindahang masagana. Kahit sa dami ng mga nagnegosyo na nagsusulputan sa tabi-tabi, patuloy pa rin kami lumalaban sa kanila at nakikipagkompetensya sa pang-araw-araw. Alam nyo ba mga kasuki, itong negosyo ko ay hindi sinasadyang ipatayo. Dahil ipatayo ko lamang ito noong panahon ng pandemya. Kung kailan nag-umpisa ang pandemya, doon din ako nag-umpisang magnegosyo. Marahil, wala mga pasok sa trabaho kaya ako nakapag-isip na magnegosyo. Mas madali palang magnegosyo na hindi sinasadya kumpara sa pinagpaplanuhan na hindi naman natutupad. At alam nyo ba mga kasuki, ang pinuhunan ko dyan ay sa halagang 60,000 lang yan noon. Sa ngayon siguro ay nasa mga 500,000 na po ang laki ng aking tindahan. Kaya laking pasasalamat ko sa Panginoong Diyos dahil kahit papaano inatupad natin ang ating mga pangarap sa buhay. Mas maganda palang magnegosyo kumpara sa magtatrabaho. Kasi nung nagtatrabaho ako, tuwing sahod lang ako may pera. Minsan nagkakautang-utang pa sa iba. Pero ngayon, kahit papaano, hindi na ako nakakautang, may pera pa ako sa wallet. At alam nyo ba mga kasuki, ang aking pinuhunan dyan sa halagang 60,000 ay inutang ko lamang din sa Home Credit Philippines. Opo, dyan po ako nagumpisa sa utang. Kasi wala na po akong ganong kalaking halagang pera na panimula ng negosyo. Opo, mahirap magumpisa ang utang, sabi nga ng iba. Pero, kung porsigido ka naman at desidido sa buhay na umasenso at humango sa kahirapan, igagawin mo ang lahat para mabayaran mo lamang sila at lumago ang iyong negosyo. At kung magaling ka naman magplano, ito naman ay malaking pakinabang sa iyo dahil ang utang ay instant pera, di ba? Wala namang masama kung nag-umpisa tayo sa utang. Ang mahalaga ay nagagampanan natin ng maayos ang ating pangangailangan at ating mga obligasyon sa buhay. Ang mapapayo ko lamang po sa mga nag-uumpisa ding magnegosyo kailangan po naman determinado tayo. Hindi naman po pwedeng utang lang po tayo ng utang, hindi naman po tayo nagbabayad. Huwag naman po kayong ganun. Kailangan po ibayaran din po natin sila sa tamang oras at panahon. At kailangan po, kailangan araw-araw tayo may sipag hanggat mayroon tayong mga utang sa buhay. Huwag mo muna tayong hahaluan ng katamaran at mga luho sa buhay na hindi naman kailangan. Pinasok ko ang ganitong style ng negosyo ng pagsari-sari store ay dahil alam kong ito lang ang pinakamabilis gawin. Bakit? Dahil po ito ay pangunay pangangailangan ng mga tao. Ito po ang sari-sari store ay accessible sa lahat. Dahil po dito, mabilis lang po siyang matutunan. Hindi katulad sa pagluto-luto ka, kahit paano pag pangit ang panlasa mo, wala nang bibili. Ito po kasi sa sari-sari store, hanggat kompleto ka, meron at meron pa rin talagang bibili. Hindi ka po talaga mazizero at hindi ka po mapapanisan kasi ang expiration naman po ng mga yan minsan is 6 months to 1 year and above. Kaya hindi ka po kayo masyadong malulugi sa umpisa. Kaya ito po ang pinakamabilis pasukin na negosyo, ang pagsasari-sari store. Ngunit, ang pagsasari-sari store din po ay hindi rin po madali. Hindi katulad ng inaakala nyo na ang pagninegosyo ay napakadali. Napakahirap din po isipin. Ang hirap-hirap din po i-manage ang pagninegosyo lalo na kung wala ka naman pong ganong kalaking kapital kasi ang dami-dami pong pangangailangan. At ang pagninegosyo po, baka akala nyo instant ang pera. Opo, instant ang pera. Pero instant din po siyang mawawala kasi ipamimili mo lang din po ng item. Salamat mga kasuki, like and follow and share. Thank you, love you all.